Amen. Praise the Lord po. Una tigit sa lahat, ako po'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa araw na ito na siyang pinagkaloob niya po sa akin. Ako po'y pinakamataas na papurit, pagluluwalhati at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Dobleng paggalang at pagbati sa ating magulang sa mahal na Panginoon na lagi po tayong inaalala ang turo at aral ng ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeda at ang ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Pagbati rin po sa buong beloved Almeda family, beloved preachers, worker, at beloved kapatiran at sa lahat po ng mga bisita sa araw na ito. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Ako po'y nagpapasalamat sa mahal na Panginoon way back 1992 nang kami po'y nakakilala sa banal na gawaing ito. Tunay na kay gandang alalahanin ang mga pagpapala at himala sa akin ng aming mahal na Panginoon sa aming buhay. Nang taong pong yan, nasave po, ang unang nasave po sa amin sa banal na gawaing ito ay ang aking mahal na ina. Siya po ay may taglay na karamdaman na diabetic. Noong araw, ang aking mahal na ina na yan, lagi po yan nagsisimba sa Quiapo, sa Baclaran, kung saan po yan nakakarating. Nagpapanata po yan dahil sa kanyang karamdaman. Kung saan fellowship, relihiyong kami pumupunta ng panahon na yan. Ngunit nung may nakapag-share po kay Mama, way back 1992 na yan, na may crusade sa Luneta, hindi po nagdalawang isip ang aking mahal na ina na dumalo sa banal na gawaing ito. Unang araw na pagdalo pa lang po niya sa banal na gawaing ito, dumalo po siya nung araw na yan. Ang kanyang daliri po sa kaliwa, meron po siyang sugat na ayaw po talagang gumaling. Nakabaluktot na po ito isang daliri niya. Nung araw na dumalo siya, nagpabautismo kaagad siya. Pag uwi niya sa bahay, ang aliwalas na po kaagad ang mukha ng aking beloved mother. Noong time na yan, nagtaka kami. Nagulat ako, sabi ko, Ma'am, ang saya-saya ng mukha niya. Sabi niya, anak, lahat kayo aatin tayo sa susunod sa Jesus Miracle Crusade. Sa araw na, sumunod na araw na yan, mga linggo, Wednesday, lahat ng 3 times a week, nung araw na yan. Nung pagkasabi niya sa amin, hindi rin po kami nag-alinlangan. Sumama din po kami sa banal na gawaing ito. Nariyan ang himala ng mahal na Panginoon, tunay na kaibuti niya. Unti-unti pinagaling ang kamay ng aking mahal na ina. Praise God, hallelujah. Nakabaluktot na po yan, natuyo na po siya simula noon. Magpasa hanggang ngayon kami patuloy na naglilingkod sa mahal na Panginoon. Nagpapasalamat ako sa mahal na Panginoon na siya amin nakilala. Tunay na lahat ng pananampalataya namin ay amin sinusuko sa Kanya. Bagamat na riyan, dumating ang pagsubok at siya kinuha ng mahal na Panginoon. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat. Patuloy kami pinangahawakan ng mahal na Panginoon na hanggang sa mga oras na ito kami naglilingkod sa Kanyang banal na gawain. At ang mga panahon na yun, nagpapasalamat ako sa mahal na Panginoon. 1995, 96, ako rin pa'y ginamit ang mahal na Panginoon sa Kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit ng panahon na yan. Tunay na kaibuti ng mahal na Panginoon sa mga turo at aral ng ating beloved pastor, beloved Mama Dernaria, ng mga himala na akin nasaksihan sa banal na gawaing ito na tunay. Ang Diyos ay buhay na buhay sa ating banal na gawain. Napakaraming mga karamdaman na pinagaling ng mahal na Panginoon na akin nasaksihan mula Luzon. Buong Luzon po na ikot po namin yan nung araw na ako'y ginagamit ang mahal na Panginoon sa Kanyang banal na ubasan. At dumating pa yung panahon na bawat in His time, ika nga sabi ng mahal na Panginoon, in His time lahat ng bagay. Dumating ang panahon na ako'y nagkaroon ng beloved husband.
Tunay na ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa mahal na Panginoon. Pinagkalooban niya ako na mahal na asawa na naglilingkod rin po sa mahal na Panginoon. Nariyan na ang desire ng iyong puso ay pagkakaloob niya. Late man po ako nakapag-asawa ng panahon na yan, ngunit nariyan ang kahabagan ng mahal na Panginoon, hindi niya ako nilayo sa banal na gawain. Patuloy at ako'y naririto pa rin sa kanyang banal na harapan, sa banal na ubasan. Patuloy nagpupuri, nagpapasalamat. Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon. Ako po ay kanyang muling ibinalik sa kanyang banal na ubasan. Bilang isang mga awit, ako po ay under observation as of now. Pinasasalamatan ko po yan sa mahal na Panginoon pagamat napakaraming hadlang, napakaraming pagsubok, ngunit ako'y naririto. Patuloy na nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ako'y kanyang patuloy na pinangahawakan. Last June, ako po'y nag-ayuno. Sunda ko ng gawain ito. Kahabagan na mahal na Panginoon na pagtagumpayan ko ang pag-aayuno na straight na yan hanggang sa sumunod na mga araw ako'y patuloy nagtutumis hanggang sa mga oras ito sa kahabagan na mahal na Panginoon. Nasagana sa akin, hindi ko kaya, ngunit batid ang mahal na Panginoon ang desire ng aking puso na ako'y kanyang patuloy na panghawakan at gamitin sa kanyang panalaubasan. Dumating this July, sinubok po ang aking pananampalataya. Naramdaman ko pa nag-constipated po ako. Nahirapan akong dumumi. Pasintabi po. Nariyan na pabalik-balik po ako sa CR. Hindi ko po sukad akalain na sa pabalik-balik ko tunay na nangihina na po ang aking pisikal na pangatawan. Wala akong iba na banggit, mahal na Panginoon. Tangi sa iyo lang ang aking buhay kung kalooban mo kay patuloy na maglingkod at gamitin mo sa iyong banal na ubasan. Hindi ako susuko sa pagsubok na ito. Nasa loob po ako ng CR ng mga oras na yan. Buong tiwala ko sa iyo, mahal na Panginoon, panghawakan mo ako. Nariyan, hirap na po ako. Nanlalambat na po ako. Hanggang sa may dugo na po lumabas dahil pinipilit ko po talaga makadumi. Hindi po talaga makalabas. Dugo na po ang lumabas. Ngunit bagamat ako'y matakot, ako'y patuloy na nanampalataya sa mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, sa iyo ang buhay ko. Ikaw ang bahala sa akin. At may mga anak pa po ako nag-aantay sa akin. Ikaw na pong bahala sa akin. Isinuko ko na po lahat. Pagbalik ko sa kwarto, lumuhod ako ulit, nagpuri. Mahal na Panginoon, sa iyo lang ang buhay ko. Ayoko mawala sa iyo. Patuloy mo akong gamitin. Patuloy mo akong panghawakan. Huwag mo akong pabayaan. Tunay na kay puti na mahal na Panginoon. Nilahas ko ang aking sarili sa punot panalangin ng beloved pastor, beloved Mama Dear. Alam ko, mahal na Panginoon, pagagalingin mo ako sa inyong malang kapamaraanan. Naglahas po ako. Kahabagan ng mahal na Panginoon, para may humilap sa tiyan ko na hindi ko maintindihan. Hindi ko mawari. Balik na naman po ako sa CR. Pagbalik ko, bali 5 days na po ako na pag ganon ang routine ko sa bahay. Papasok ako sa CR, papasok ako sa kwarto, magpupuri. Hanggang sa ihahatid ko yung mga bata sa school. Hindi dyan yung kahabagan ng malapay na talaga yung kaaway. Ayaw niya akong tigilan. Talagang humihilap yun dyan ko pag hinahatid ko yung mga bata sa school. Pagdating sa bahay, ganun pa rin po. Papasok ako sa CR, pasok sa kwarto, nagpupuri. Hanggang pagdating ng 5 days na yan, kahabagan ng malapay nun. Nagsumama ako sa malapay noon. Ikaw na pong bahala. Kahabagan ng malapay noon na araw na yan, pag 5 araw. May humilap sa tiyan ko na hindi ko mawari na pagkalahas ko na yan. May lumabas na po lahat ng dumi sa akin dyan. Praise the Lord. Hallelujah.
na po nakapagsabi sa akin, uminom ka ng Dulcolax, uminom ka ng ganito, uminom ka ng ganyan, gumamit ka ng ganito. Ngunit sabi ko sa isip-isip ko, mahal na Panginoon, tanging sa iyong nananampalataya at pagtitiwala ko. Alam ko, batid mo ang puso ko naman ang balik sa iyo ng buong buo. Indiyan po ang himala na malapay na pinagkaloob niya sa akin. Ang kagalingan na yan. Maraming salamat po na Panginoon sa dakilang himala mo sa akin buhay sa bawat araw. Pinasasalamatan ko rin po sa mahal na Panginoon ang pag-iingat niya po sa aking beloved husband na nasa dakong barkom. Tunay na kay buti na mahal na Panginoon. Last April po, nagkaroon po ng hindi inaasahang pangyayari sa kanila sa bayang dagat. Sa dako ng Unipas, Canada, tunay nga po na riyan ang himala ng mahal na Panginoon. Nakasalubong po nila sa malakas na bagyo na hindi po nila sukat akalain na madadaanan po nila ang lugar na yan. Kung wala sa mahal na Panginoon, ang aking mahal na asawa ko, hindi tayo naglilingkod sa mahal na Panginoon. Wala na po siguro ang aking beloved husband sa po ng kanyang mga kasama. Ngunit nariyan ang dakilang himala ng Diyos sa ating buhay. Kahit nasa malayo na sa ibayang dagat ang ating mga mahal sa buhay, nariyan ang pag-iingat ng mahal na Panginoon. Dumating ang point na nasalubong nilang bagyo na yan, tumagilid na po yung kanilang barko. Nung nag-usap kami ng aking beloved husband, sabi niya, hindi ko akalain na buhay pa kami lahat. Nariyan ang takot ko, ngunit palataya ako sa mahal na Panginoon. Yung mga kasamahan ko, lahat sila nagpapanik na. Ako nananalangin sa mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, ikaw na pong bahala sa amin lahat. Kabaga na mahal na Panginoon, lahat po sila. Ligtas po sila lahat. Tunay na kay buti ng Diyos sa ating buhay. Nariyan na tumagilid na po ang kanilang barko. Yung signal po nila talagang nasa 20 na. Tunay na kung wala sa mahal na Panginoon, wala na po talaga. Ngunit ay riyan ang kahabagan ng mahal na Panginoon. Ako'y taos po sa nagpupuri, nagpapasalamat sa mahal na Panginoon sa lahat ng himala at dakilang pagpapala sa lahat-lahat. Ang lahat ng kapurihan, pasasalamat, pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon. Jesus ko lamang. Amen.